Yung mga natira kong tinapay, medyo tumigas kasi kahit kapahapon lang ito malamig na ang panahon. Ihahagis ko sa mga ibon. Ayan o, may mga kalapating nag-aabang. Kaysa naman itapon ko to. Ay, ayun na nga sila. Hinagisan ko na kasi kanina. No? Ayan o, ang dami. Nagulat sila nang nagbukas ako ng bintana. Ihiya pa kayo lumapit Ang dami. Ayun, marami na. Mamaya magpupuntahan yan dyan. Dami na. Okay. Mamaya lang magbababaan yung mga yan dyan. Abangan natin. Ayan na. Mayroon na nga. Nahihiya pa silang magsipunta Medyo malayo-layo pa kayo Oh, kayong dalawa anong ginagawa nyo Ayan. Yung dalawa gustong gumawa ng milagro. Kumakain yung isa gustong gawa ng milagro. Bagong ano pala. Hindi pa kumpleto ang kanilang mga Kala ko gustong gumawa ng milagro. Malisyosa si Mami Weng. Hindi pa kumpleto ang kanilang balahibo. Ayan Kita nyo ba? Hindi pa sila makalipad ng malayo. Sumisiksik siya sa kanyang kasama, sa kanyang kapatid. Siguro nilalamig. Ano kaya ang ibig niyang lasa? Nilalamig pa ako, konti pa kasi ang balahibo. Habang ito namang isa, meron namang isa dito na nagsusulo. Ayan. At meron namang isa doon sa taas. May bagong dating, naki-join. Sige lang, ang dami pa niyang mga tinapay na yan. Ubusin nyo yan. Ayan. 1, 2. Tapos yung dalawang magkasama. 3, 4. 4 lang sila. Talagang yung dalawang yun talagang gusto palagi nung isa gusto palagi nakasiksik sa kanyang kapatid ayaw maghiwalay, ayaw humiwalay. Yung isa naman humihiwalay, siya palagi nakasunod. Tingnan nyo guys, sira pa siyang tumuka kasi pansinin nyo, hindi pa kumpleto ang kanilang mga balahibo. Ayan, yung mga puti-puting yan, bakante pa, balat pa. So bago-bago pa lang silang nakakalipad kasi manipis pa ang kanilang balahibo. Tingnan natin kung dumami na sila. Yan, dumami na sila. Uy, nahiya na naman, nagliparan na naman. Ba't pa kayo nagliliparan? Di ko naman kayo magagalaw. Nagliparan na naman. Mahihiyain sila. Yun lang, 3 ang natira. Mahihain talaga.
Hindi ko naman kayo maaabot dyan. Go lang kayo. Tuka lang kayo dyan ng tuka. Mga busog yata sila. Iisa na lang ito natira. Ah, hindi siya kalapate. Si Bully Bird. Uwak. Ayan pa, oh. Oh, hindi siya natakot. Wala sila. Namasyal ang mga kalapate. Takot kasi naman ang kalapate sa uwak. Bully to eh. Sige lang, ubusin mo yan ha. Ayun. Mayroong isa. Ayan. Ayun, umalis na rin si uwak. Ganda ng paligid oh. Ganda ng panahon. Ang mataas na pine tree. Nagpapahiwatig na malapit na ang Pasko. Basta nakakakita ako ng pine trees. Naalala ko ang Pasko sa Pinas. Ilang years na akong hindi nakakapagpasko sa Pinas, pero darating din tayo dyan. Diba? Diba? Dabi-dabi. Hintayin natin yung iba mong mga kasamahan. Kasi ang dami pang mga tinapay dito oh. Bakit ayaw nyo silang ubusin yan? Yung mga hinagis ko. Sayang naman. So hopefully magdadatingan yung iba para kainin yan. Tukain yung mga tinapay na yan. At dahil iisa naman siya, tapos ayaw pa niyang tumuka, nahihiya pa. Iwanan muna natin ang mga kalapating to. Samahan nyo muna ako maglaba. May ilang piraso akong damit dito. Saka yung punda ng unan at kumot. Paikutin ko na sa washing machine ng 15 minutes. Ito kung tutuusin na hindi pa marumi. Kasi wala pa nga 24 hours ko itong sinuot. Pero laban na natin. Para hindi kailangan matagal sa washing machine. Maglalaba tayo. Ayan pa yung nilaban ng aking kaibigan. Saan yung washing machine mo? Eto. Okay. Ang init na. Ala, bakit ba ito ay tumutumba ng kanya? Bakit ganito? Hindi ka ba maitunghay ng kusa? Ay, ewan. Bakit ganito itong washing machine na ito? Inaantok kumbaga sa tao. Okay. Pa-winter na pero ang init pa rin. Sa gabi lang medyo malamig. Okay. Ilagay din. Ngayon, lalagyan naman natin ito ng sabon at saka fabric conditioner. Dito sabon, dito ang fabric conditioner. Ayan sila. So, wait lang. So, ayan, sinet ko siya sa 15 minutes. Ito ngayon 15 minutes. Ito. Okay na. 15 minutes lang siya. At mamaya ay tapos na yan. Tara muna kay Lola. Ayun siya, kumakain pa rin. Likunin ko muna itong sampay ng aking kaibigan na tuyo na. Hindi ko siya titiklopin kasi kahit naman tiklopin ko, inuulit pa rin niya. Kasi napakaimis niyang magtiklop. Hindi ko makuha. So, hindi ko muna ito titiklop.
Ilagay ko lang ito dyan. Kasi palagi kong tinitiklop, pinuulit din naman niya. Ay, what for? Ay, di siya na lang ang magtiklop. Nasasayang lang ang pagod ko, diba? Silipin ulit natin ang mga kalapate. Kung nagbalikan sila, tandaan para hindi matakot. Andito kasi ako sa bintana. Naroon sila sa baba. Ay, wala talaga. Ay, ininisnab nila yung tinapay na binigay ko. Ay, kita nyo ba yung isang yun? Naliligo. May pumapatak na tubig sa ilalim ng boiler. Ayun. Naliligo siya. Oh, kalapati man, naliligo din. Nagsosolo eh. Dapat inaayos ng technician yung boiler na yan. Hindi maganda yan. Kasi pag lumakas yung tulo niya, pwedeng maubos yung laman ng boiler. Pwede rin maging sanhi ng short circuit. Pwede kong i-report pala sa office yan. Ang lakas eh, oh. Pansinin ulit natin ang kalangitan. Asol na asol. Ang ganda, maliwalas. Sana sa Pilipinas ganito rin. Walang maraming ulap na mga nagbabadya ng bagyo. Ayos lang sana kung basta ulan lang. Kasi kailangan ng mga tao, ng mga hayop, lalo't higit ng mga halaman ng ulan. Pero bakit ba kailangan palaging bagyuhin? Parusa ba yun sa sobrang kasalanan ng mga tao? Dito sa Israel, kahit kailan di ko pa narinig na bumagyo. Ang palagi nga lang nangyayari dito na pasulpot-sulpot yung nakasulat sa Bible na palaging may isa sa mga bansa nakapaligid o ilang mga bansa nakapaligid ang palaging nagtatangka na lupigin ang bansang ito, pero hindi naman yun mangyayari dahil nasusulat naman, alam ng lahat na ito ay bansang pinili at may pangako ang Panginoon sa bansang ito. At isa pa, generally speaking, mababait ang mga Hudyo kumpara sa mga kumakalaban sa kanila. Kaming mga naririto ang makakapagsabi. Hindi yung mga nasa labas na mga kumukuha lang ng ideas sa mga balitang kanilang naririnig at napapanood na mga maling-mali. Back to kalapating naliligo. Ayan. Ang cute niya. Ay, ang galing. Asan kaya yung maingay na yun? Ang lakas. Ang lakas ng huni. Katago naman. Ayun. Uwak. Kalipad na bilis. Dito sa punong to, paggabi, ang dami diyang mga nakahapon. Doon pa rin siya sa taas, pero hindi ko siya makita. Iba pala yung nakita ko lumipad. Pagdilim, naku, ang dami diyang nakadapo. Yan ang kanilang pinaka-bedroom. Asan ka? Sige, mamaya lalabas din yan. Wala mga ibon na mamasyal. Okay, puntahan natin sa kabilang side. Kung naglabasan na ulit ang mga kalapati, lipat tayo doon sa kabilang room. Silipin natin ulit kung meron na ulit kalapati dito. Ayun sila. Marami na sila ngayong nasa ilalim ng tumutulong tubig mula sa painitan ng tubig na kung tawagin natin ay boiler.
Ayun, isa, dalawa, tatlo. Tatlo na yung nagpapalamig. Dito, mga busog na sila. Mga busog kasi walang tumutuka din sa mga naiwan kong inihagis na pira-pirasong tinapay. Ayan na sila. Ayan na sila. Kayo ha, pag busog kayo, ini-snap ninyo yung inihagis ko ha. Para ding tao, gusto ring makatikim ng ibang pagkain. Nagsawa sa tinapay. Nag-aalisan yung nakasahod sa tumutulong tubig sa boiler. Nahiya. Mahiyain pa kayo ha. Ngayon nga pala ay araw ng Sabado dito. So, ito ang last day of the week ng mga Jews, ng mga Jewish people. Kaya lahat halos ay nasa kanilang bahay. Bihira sa kanila ang mahilig gumala. Mga Pinoy lang naman ang mahilig mag-malls. Sila, nako, kundi lang may bibilhin talaga sila, hindi sila gagala. Ganon sila ka-intelihente pagdating sa kanilang pamimera. Kaya naman, pagtandaan nila, mga milyonaryo yung mga yan. Kasi they are spending their money wisely. Aral na natutunan nila nung ang kanilang mga ninuno ay naging alipin sa Egypt ng Pharaoh, yung panahon ba ni Moises. At isa pang mas matinding aral na natutunan nila noong World War II nang imassacre ng pinunong si AIDS na karelihiyon natin mga Kristiyano ang maraming mga Hudyo. Kaya sila hindi nagpapawala ng pera. Kasi palaging nakatanim sa isip nila na anytime maaaring dumating ulit ang ganoong pagkakataon, kailangan nilang may pera pang survive. Ika nga. O paano guys? Maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin, sa panunood sa aking mga paboritong hayop, mga ibon. Yun, naglipara na. Parang nagpaalam din na. Ingat palagi, lalo na kayo dyan ang mga nasa Pinas. Ingat, ingat, at ingat pa rin. God bless you. God bless us all. Bye-bye.